Pindutin natin tong lever ng remote. Tapos, tunan natin pababa. Ayun, okay. Malambot. Malambot siyang bumaba. Tapos ngayon naman, tingnan natin yung pag-akit niya. So, tutunan ulit natin siya. Bababa yung lever. Wow, mabilis guys. Parang... Ayun guys, okay. Good day mga ka-project. Welcome back to our channel. For today's project, samahan nyo ako magkabit nitong seat post dropper para sa bike na ito. Si customer na nag-unbox nito kaya dumating siya dito, naka-plastic na lang. Sa loob niya merong manual, tapos yung dropper at yung cable at yung remote niya. Ito. Mukhang okay naman. Parang alloy ito. Ito nga palang seat post dropper nito ay ang pangalan na Exaform. Medyo mababa din ito para sa mga gustong gumamit ng budget na seat post dropper. Let's go! Bali guys, dito natin siya ikakabit sa kaliwa. Dahil madalas naman nasa kaliwa talaga mga dropper, ang mga remote ng dropper. Tapos yung cable iikot dito, papunta dito sa kanan. Palabas yan dito sa ilalim. Dada. So yun mga project, natanggal ko na yung handle grip dito. So itong ano niya, yung brake niya, merong ganyang space. So doon natin siya ilalagay sa gitna. Pero kung yung ibang klase ng brake ang ano nyo, sigurado dito mapapalagay yan. So unahan. Dito, pwede dito sa gitna nito dahil may masyado malaki yung space niya. So yan ang mangyayari ganyan. Para hindi siya masyado malayo sa handle grip. Yan, babalik na natin tong handle grip dahil okay na siya dyan. So dumako na tayo sa pagsusuot nitong cable housing dito sa frame. Dahil ko muna itong mahirapan tayo bago maisuot dyan natin. Tapos yung isang dulo nitong end cap housing para hindi siya sumabit. So yun mga project, dito natin siya susuot. Talagang para dito yan sa dropper. Tapos dito sa butas naman ng taas, yan. Dito tayo medyo mahirapan. Kaya dapat talaga meron kayong baong pasensya. Gamit ako ng maliit na allen para masalubong ko yung cable housing para mailabas. So habang inaabang ko dito sa taas guys, ating gagalaw-galawin to para makita natin. Gagamitan natin ng flashlight ito para dahil sobrang dilim sa loob. So guys, after 25 years na ilusot ko na rin. Sobrang hirap kapag walang ilaw. Ayun. Pero may mga frame naman na medyo malaki at saka merong yung lock dito kaya madaling buksan. Ito, nakapix na eh. Tapos ay maliit lang ang butas niya. Kaya medyo nahirapan. Ayun, susukatin lang natin yung cable niya papasok. Kaya maisuot ko rin ito sa loob. So yun, itong frame na ito, meron siyang butas dito sa likod. Iba naman natin ito sa tagiliran. Kaya depende na lang sa mga frame niya kung... Pero madali lang na maisuot. Packet yan. Tapos gagawin natin, ilalabas na natin dito sa taas, sa seat post. Tanggalin muna natin dito yung seat post. Ayan. Tapos kailangan natin palabasin yung ating cable housing. Ito, nakalabas na yung ating housing. Ngayon, babalik na natin itong ating inner cable. Suot lang. Ayan. Ito guys, yung sumasabit dito sa dropper para humila naman dito sa ganito guys, yung hinihila niya. Para kapag nahila niya yan, pwede na bumaba at pwede nang tumaas. Sabit lang natin dito. Pero parang iba yung kanyang dulo. Dapat siguro yung bilog na parang sa brake cable ng mga mekanika. Pero siguro okay din naman siya. Hilahin lang natin yung cable, inner cable yan. Tapos habang sinusuot natin siya, kailangan natin hilahin yung housing. Dahil hindi yan bababa. Pagka hindi natin hinila yung housing, pwede natin hilahin din sa ilalim. Pero napasobra. Adjust natin ng konti. Huwag mo natin itaasan. Ito,
Kailangan tansyahin lang natin yung pagkakalak. Pero wag naman yung maluwag dahil baka naman bumaba yung dropper. So yan mga project, ngayon naman nilalagay natin dito sa ating remote. Madali lang yan. Ayan guys, suot lang natin. Ayan, bali ganyan ang magiging itsura, kaya check natin muna kung babawasan ba natin ng housing or hindi na. So tingin ko okay na ito. Tama lang yung kanyang haba. So ilalak na natin itong remote dito. Yan mga project, ipitan lang natin maigi para hindi siya gumalaw. Tapos yung ating cable naman, meron siya ditong butas. Yan guys. Ito yung suota ng cable. Suot lang natin siya dyan. So yung lock niya, nandito sa ilalim niyan. Naman meron siyang Allen bolt na 2 mm. Ipitan lang natin. Tapos yun, okay na. Kailangan mahigpit para hindi siya gumala. Persado kasi ito. Kaya talaga dapat matigas ang yan. So ngayon, subukan na natin kung ano ang play niya, kung okay ba. Pero parang mas maganda may bangko na. Ilagay muna natin. Ilagay muna natin yung bangko. Dahil masakit pagtuon yan. Yan mga ka-project, ikabit muna natin para hindi siya masakit tuunan mamaya. So yan mga ka-project, the moment of truth. Gagana ba siya? Or gaano ba kabilis yung balik niya? Malalaman natin kanya yung play niya kung gaano. So gawin natin, pindutin natin tong lever ng remote. Tapos tunan natin pababa. Ayun, okay, malambot. Malambot siyang bumaba. Tapos ngayon naman, tingnan natin yung pag-akit niya. So tutunan ulit natin siya. Bababa yung lever. Wow, mabilis guys. Parang ayun guys, okay. Baba ulit natin. Bilis. Yun guys, maganda. Ito yung isang klase ng seat post dropper na nakikabit ko dito na okay, maganda yung kanyang play. Tapos dito guys, yung cable lang nakuslo, putulan natin yan. Yung play na kaunti, pwede nyo siyang adjustan dito sa barrel niya. Ayan, meron pa dito. Ito nga pala mga project, hindi pa ito nakapix dahil mamaya susukat pa natin doon sa rider, doon sa may-ari kung gaano yung taas dahil mababago pa ito. Kaya pagkakabit nyo to, bago nyo sa higpitan ng maigi, sukatin nyo na muna doon sa may-ari o doon sa bike nyo kung sakto na siya. Mamaya susukatin yan. So yun, ganun lang guys. Sa mga gustong mag-upgrade ng inyong mga seat post dyan, yan, seat post dropper. Ganyan lang guys yung paggagawa. So yun mga project, sana meron kayo natutunan sa panibago nating videos at salamat din sa patuloy na sumusuporta sa aming channel. And please, don't forget to like and subscribe our channel and hit na rin ang notification bell para updated ka sa yung mga susunod naming videos. So yun, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!